Hello mga kapit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito po si Tamari, yung Alaska Boy. Ito po si Oliver Carnan, from sa US. Ayun. Ito ba, pinariem? At ito naman po siyempre ang inyong Papa Osin Olivia. So, ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na dali. La 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 la. Ichichika na namin dali. Ay, nako. Binanggit na din lang. Imported po ang datingan namin. Alam niyo Yes. kami Ay, sa po. Corona, California. Dahil binanggit ni Tito na nasa States tayo. Tito, can you translate in English yung Ichika mo na dali? Yes. Ichika mo na, dali. So, you have... 5, Sige, 4, ilaban. Tindigan mo yung... Tell it to the Marines. Achuchu, now na. Achuchu? Achuchu. Ayan, no, syempre, nandito tayo, nag-stay kay Tita Mary and Openia. Yes! Maraming salamat, Tita Victor at Tita Mary Ann, Yes! for allowing us to stay here. Yes, this is our home in California. Yes. Oo. Medyo maginaw pa rin. Grabe, no? Oo, Sa grabe. gabi. Buti na Oo. lang di ako naniniwala kay Tami pag sinabi niyang chill weather lang. Sabi mo. Yung chill weather sa kanila, times 3 ng lamig natin, di ba? Correct, oo. Syempre kasama rin natin si Lani. Yes. At si Alvin. Yes, thank you so much. At syempre, ang nakasama rin natin si Kina at si Ingrid Yes. Rama. Yes. Yes. Oh. Si Tito Ernie Lim ay nandito kaya na natutulog ang lola mo dahil kanina Ay, di ba siya naliligo? Oo. Akala ko nagpe-prepare siya sa ano niya, performance. Meron ka magkaroon ng, ano eh. Meron daw siya. Show performance. Baka meron daw walkthrough performance. Yan. Go-see niya. Oo, hindi nila alam kung ano yung sinasabi natin. Eto. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa pagbabalita sa inyo. Habang may dumadaan sa likod. Dito, nag-shoot kami. Nag-shoot na ako kami. Dito, Ernie, alam mo, pangarap ko makakita ng lalaki naka-underwear, pero hindi naman ikaw, Ernie. Diretso lang siya lumabas ng bahay. Gusto niyo bang gawin niya? Ang dami nag-aaban ng repeat performance. Ayan. Sa US. O anyway, ayan syempre, kahit narito tayo sa ibang bansa, patuloy pa rin po tayong maghahatid sa inyo Yes. ng maiinit na balita Yes. sa kaganapan dyan sa ating entertainment world sa Yes. Pilipinas. Pero bago dun na, since andito na tayo, i-chika na natin yung nasagap natin na abroad news. Na ano? Na si Mati Honyosa, yung Oh, kababayan natin, grabe. Grabe, no? He advances to the finals, di ba? Yes. Through a golden buzzer. Second time na golden buzzer Ang niya. taray niya. Grabe, Oo. nakaka-proud. Feeling ko nga siya magiging grand winner. Yes. Oo, Kasi favorite nga- siya ng mga Morado. Eh. Yes, hindi lang ng mga tao, ng mga horado. Yun yung pinaka-importante. At sa pagkakaalam ko, pag nag-ano ka, nag-golden buzzer ka, $25,000 siya. Ah, talaga? May bonus? Yes. Wow! Hindi British yun eh. Di, ano, Pounds. Euro? Pounds. Whatever. Basta alam ko merong may kaakibat na amount yun. Wow, ang galing naman. Sana all. Diba? O, syempre, kahit nandito tayo, nakakaloka nga ito, hindi pa? Diyos ko talagang pinuputakti ang JRB production, o JRB unit. Dahil sa pagpasok nga ni Tamer Latia sa Blood versus Duty. Nalaman ko dyan, di pa nga ako lumalabas. Ay, sorry. Di pa ako lumalabas, eh, basher na. Wala pa yung episode na. Wala pa yung Sorry. Wala pa yung episode ko, ba't ko naman? Mula nung pumasok at na-i-promote na yun nga, magiging bahagi na ng Blood versus Duty si Senador Robin Padilla. Grabe. Dahil nga, syempre, obviously, kaya siya kinuha dahil ang gagampanan niya, isa rin kapatid na Muslim. Para nandun naman siya sa side ni Gerald Anderson na ayaw nang kumain ng baboy. Oo, para lang maka-immerse siya bilang Muslim. Ah, talaga? Oo, di ba? Pasensya ka na, Oliver and Tamerlane. Ay. Hindi kayo makakain ni Gerald. Okay lang. Ay, Kami na. Ay, Hindi siya talaga, hindi naman sa
Beef lang ang kinakain niya. Oo nga. Hindi naman lang talaga- pagkain ni Gerald. Hindi ka naman talaga kumakain ng Eh, laman. for Gerald. Meat. Gusto mo yung for Gerald? Oh, yun yung nga, Diyos ko pinatakti ng bashing ang Oo. JRB unit. Bakit nga ba, Oo. Nay? Katulad si JRB o si Julian Benitez na siyang namamahala nung produksyon ng Blood versus Duty. Bakit nga ba? Una, syempre, yung iba, ayaw nila kay Robin Padilla bilang senador, bilang mambabatas, no? Kasi hindi nga sila magka-wavelength, ika nga ni Robin at yung ibang netizen, yung ibang mga botante, di ba? Kasi nga yung iba, hindi gusto si Robin. Yun lang naman yun, no? Pero, syempre, ano naman ang pakialam ng JRB unit doon? Sa akin lang, ha? Kasi, kinuha naman nila si Robin hindi bilang senador, hindi bilang politiko, kundi bilang artista, bilang aktor. So, dapat malinaw yan na hiwalay ang pagiging politiko at pagiging aktor ni Robin. Ang common na nababasa kong binabato sa kanya is masugid na supporter si Senator Robin Padilla nung taong nagpasara ng ABS-CBN. Ng mga Duterte. Oo, yun yung sabi nila. Bakit pa daw bibigyan ng ng spotlight? Bakit pa daw bibigyan ng project yung taong masugid number 1 supporter nung taong nagpasara ng ABS-CBN? May sinabi ba si Robin tungkol dun sa pagpapasara? Inayunan ba niya si former President Dico? Ay, hindi naman yata siya kasama sa mga bumoto. Exactly, kasi ando lang sa lower house nagkabayaran. Nagkatapusan na ng Okay. ng boto doon pa lang. Anyway, yung iba naman galit na galit sa ABS dahil nga sa pangyayaring si Robin ay bakit ginestan. Parang ano lang yan pag ang kaibigan ko, ikaaway ni Loy, wala akong pakialam kung magkaaway sila. Kasi kaibigan ko yun. Diba? Parang si Loy, kung may kaibigan siya at kaaway ko or kagalit ko, wala rin akong pakialam. Relasyon nila yun, hindi naman. Dapat ganun naman. Dapat ganon, hindi ba? So, ibig sabihin, kung kaibigan ni Robin, o loyalista si Robin ng mga Duterte, from day one naman talagang loyalista siya ng mga Duterte. Yes. O, hindi rin naman natin, kahit naman kung ano-anong sabihin natin dito kay Robin, hindi naman natin pwedeng mabago yung kanyang desisyon na mahalin, maging loyal sa mga Duterte. Tama. Di ba? Kahit paminsan-minsan meron tayong mga medyo parang saliwa sa pinaniniwalaan natin yung mga sinasabi ni Robin. Di ba? Ano naman ang ano natin? Magkaiba nga tayo ng opinion. Parang sinabihan niya si Senator Bato na magtago ka muna. Kasi pag nahuli siya sa Senado, pareho na silang Pareho sila. mawawala or makukulong. Diba? So, prinsipyo ni Robin yan bilang kaibigan niya si Bato. And as a colleague na senador. Oo. Hindi, Sa politika. supporter din kasi ni Digong si Senator Bato. Tapos ang ini-insist naman ng taong bayan, kung hindi papasok, wag nang susweldo. Ayun. Oo nga. Di ba parang karaniwang empleyado na pag hindi pumasok, wala rin sweldo. No work, no pay. Teka, kung walang sweldo, di wala din siya karapatan na bumoto sa Senado. Kasi absent siya. Dapat ganun, hindi ba? Di ba merong absentee vote? Di ba pala yun? Ang talaga OFW ba siya? OFW. Ay nako, basta. Oo. Ako naman, dapat talaga ganun. Kung mayroon kang delikadesa, kang tatanggap ng sweldo. Hindi rin naman natin alam, baka nga noon pa hindi tumatanggap si Bato ng kanyang sweldo, hindi ba? Kaya lang wala namang protesta mula kay Bato na wala naman silang sinasabi. So feeling ng taong bayan, sumusweldo pa rin siya. Dahil wala siyang paglilinaw. At saka yung siguro mga departamentong nagpapasweldo, dapat sila yung nagbibigay ng update kung, ay nako, hindi po siya sumusweldo or naka-temporary freeze po yung salary, di ba? Wala rin namang nagre-report. Teka, ang nakakaloka nito, si Robin ang topic natin. Pero pinag-usapan natin si Bato. Hindi ka pa nasanay, Tito. Alam mo naman kung saan tayo napupunta. Oo. Pero back to Robin Padilla na. Siyempre, hindi naman natin din ini-validate yung mga komento, lalo na ng mga solid kapamilya natin. Kung halimbawa mang meron silang punto de vista na medyo nagtatampo kung bakit may parang pagsuporta dun sa feeling nila hindi solid din na kapamilya. Katulad niyan, di ba? Binibenta niya na yung Museo de Padilla na yun. Oo nga, Nay. Di ba napunta ka doon? Napunta na ako. Ang laki. Napakalaki nun. Talagang museo yun. Oo. Na gusto na ibenta ni Robin. So, Bakit? Baka wala na siyang pera.
Oh, Ay? ibig sabihin, talagang hindi naman siya corrupt bilang senador. Kasi ba't niya naman ibibenta kung senador siya at kung nananagana siya bilang senador? Baka naghahanda na yan sa next election. Di ba sabihin hindi na siya tatakbo? Hindi na siya tatakbo, pero kung kukunin siya bilang vice presidente What? ni Sara Duterte, kung sakali na hindi naman ma-impeach si Sara, tuloy-tuloy ang kanyang pagtakbo, susunod lang siya. Sa tingin mo, mananalo siyang vice-presidente? Yan ang hindi natin alam. Pero alam ko, malakas siya sa Mindanao, sa Muslim community, dahil talagang ramdam ng Muslim community yung mga ginagawa ni Robin para sa kanila. Advocate siya nun eh. Oo, Pati, oo. ng mga cultural tribes. Oo. Nung una pa raw, sa Blood versus Duty, talagang siya yung nakakast. Hindi lang siya makapag-commit dahil nga sa kanyang trabaho bilang senador. Yun. So, nasa original lineup pala siya. At action star siya, so nababagay talaga siya doon. Sabi nga nung aking kausap, Robin naman yan, idolo pa rin ng mga new breed of action stars. Exactly. Request siya ng mga artista dahil bagay naman sa role. Matagal na rin siyang hindi nakikita sa television. Also, yung consultant sa Muslim Affairs, bet na makita si Robin sa show dahil nga sa kwento ng Blood versus Duty. Grabe pala kasi talagang mahal si Robin ng Muslim community. Ano naman eh. Yung nag-leak ng photo sa mosque, Oh. nung nakita ng mga Muslim si Robin, akala mo santo papa nila as in mahal siya ng mga Muslim. I think makakatulong siya doon sa teleserye niya. Na-delay pa nga ang pasok niya. Originally, siya ang Datu Rahman. Yung role ni Jaime Fabregas. Yes. Kaso, hindi nagswak sa sked niya ang taping days, kaya pinalitan namin siya. Kung natuloy siya sa role ng Datu Rahman, patay sana agad ang karakter. Pero, nung naging si Tito Jaime, niretain na lang ang kanyang karakter. Ang dami raw kasi naipasa na batas ni Robin para sa mga Muslim. Kumbaga, nakakita sila ng representation and champion nila si Robin. Saka yung mga tatakbo, no? Pag mag-speech sila, huwag na silang gumumuya ng bubble gum. Bakit naman? Ba't ka mamigay siya sa bubblegum dito? Kasi nga, 3 oras nang hinunguya, yung wala na yung tamis. Parang mga nag-replenish. Hindi lang natin nakita. Wala mo ba extra dito nakalagay? Sino pinariringgan mo? Sabi mo nga, generally speaking. Ayan. Oo nga, dapat talaga gano'n. Pag magsasalita tayo sa harap ng publiko, hindi na dapat ngumunguya ng bubble gum. Kasi ano na yan, respeto yun to your audience, di ba? Oo. Pero pag wala ng tamis. Hindi na lumulopo. Akin na nga yung tubig ko. Wala nang tamis yung... Ay, nako. So, naku, kung saan natin napunta. Buti na lang si Heart Evangelista, hindi politiko. Ayun. Oo naman. Tinan mo naman, hindi na question yung kanyang pagbebenta Okay. ng kanyang mga gamit, mga Yes. personal staff niya. Ano nga ito, Tamerlane? Ito si Heart kasi nag-close at sale siya no weekend. Yes. So, sayang hindi tayo nakapunta. Nandito tayo At Tapos, dinumog daw ng mga buyers. Ng mga fanay. Yung kanyang close at sale. kasi magkano ba ang mga presyuhan doon? Nako, meron daw 500 pesos and below. Yung mga presyo ng mga branded na mga gamit ha. Yung Marc Jacobs, Yan. tsaka Sarah. Yes. Oo. At maganda kasi yung beneficiary. Kasi May beneficiary yung For a lahat. cause. For a Pero, cause tingnan din. mo Meron naman, din siya. Yes. Oo. Sino nga beneficiary, Tamerlane? Ang sabi dun sa report or sa nakita lang namin dun sa isang narrative na for cancer patients daw, at least 10 cancer patients. Ang Wow. matutulungan. Gano'n naman talaga si Heart. Yes. Oh, speaking of cancer patients, iba yung mga cancer patients natin din. Naging Sa beneficiary Kasuso. sa Kasuso, di ba? Nagbigay siya ng 1M. Sila ng nanay niya. Yan. Thank you po. Diba? Kaya blessed naman talaga si Heart. Oo, pero bakit parang pag balitang Heart, hindi nawawala na singit doon yung ingay ni Tita Mary sa paggaano ng mga ang ingay-ingay mo naman, Tita Mary Sorry pa. nagbabalot ng ng tugo Nagluluto na naman siya. Diyos ko, kakakain lang natin, nakahain pa dito. Nakakaloka.
Ang ingay ng ano. Ng foil! Oo. So, sandali nga. Bakit pag Heart News may kaakibat na Pia Wurzbach? Oo, lagi sila. Oo! Ano mga nabasa mo sa comment? Di ba si Pia, ano daw, endorser ng Cream Cell? Oh. So ngayon, mas tinao pa daw yung event ni Heart kasi doon sa Cream Cell event ni Pia. Oo, may mga isyong ganon. At least daw, Huwag na kung ganon. kaya nga. Huwag na. Nag-aaway, pinagsasabong. Oo, wag na. Oo. Kailangan love. Yeah. Diba? Oo. At saka ang main purpose talaga ni Heart doon is to give back, diba? Yes. So yung mga nagtatanong dyan na kung saan niya kinukuha, ayan po sa mga ganyang maliliit na paraan niya, kinukuha yung mga funds din na itinutulong niya, di ba? Oo. Aside from dun sa mga sinusweldo niya para dun sa Yes. mga engagements niya abroad, yung mga fashion-related na mga work niya, di ba? At supported siya ng ibang mga friends niya. Kasi Oo. ibang mga gamit doon, galing sa mga friends niya. Yes, Yung sa Ah, kanya talaga lahat. nag-ambag din. Yes, nag-ambag din. At Yes. sila style niya. Siya ang nagsa-style. Parang Heart Evangelista and Friends. Yeah. Parang nagbebenta ka ng parang, alam mo yung provenance, yung may-ari nito, isang kinilala Oo, mo. yes. So, pwede mo i-display yun sa, sapatos ni Heart yan. Ang dami ng mga nagpapasign din nung ibang items na binili. Oo. Para, kumbaga, authentication na kay Heart Yes. Evangelista talaga yung mga Yes. items na yun. Yung isang bumili, pinasan yung bag. Oo. Ay, sinailan ni Heart yung bag. Tara. Oo. Alam mo, di ba si Kim Chiu, kung natatandaan natin, Oh. di ba nagpaano rin siya dun sa building na inuupahan ni na Ryan Bang? Nag-closet sale din. Closet sale din sila. Di ba? Oo. Talagang sobrang patok din. At yung kinita niya doon na yung part na pinamigay niya nung birthday niya para dun sa mga jeepney at saka tricycle Oo, drivers na pang-ayuda niya. gas at saka grocery at saka meals. Oo, di ba? diba? So at least talaga yung mga artista natin na mapagkawang gawa, gumagawa, tumiisip ng paraan para mag-raise ng funds para mas malaki nga naman yung maitutulong nila. Di ba? Tama. For the community. Mabuhay po kayo. Oo. Kebs na sa mga bashers. Saka dapat mga nakangbilang ng mga celebrities, ng mga personalities na gumagawa ng kabayanihan para sa kapwa kahit wala silang posisyon sa gobyerno. Tama. At saka wag pong, kasi na, di ba, pag halimbawang gagawa ka pala ng kabutihan, tapos mababash ka, baka mamaya yung iba ma-discourage na magpapagod ako, tapos biglang babash lang din naman ako. Oo, Wag na correct. lang. Tama. Ako, wag kebs sa mga bashers. Ang importante, di ba, yung inyong purpose ng paggawa nun na maraming makikinabang. Yes. At saka yung mga yung mga items na mga sinel nila Heart, para sa kanya may mga sentimental value yes. yun. Pero Oo. parang pinaubayan niya na, kaya sabi niya ganun, sana yung mga makakabili would love them the same way I Yes. love my items. Tama. Na alagaan din nila, na magamit nila, na mabigyan sila ng joy ng mga items na nakuha nila from Heart Evangelista. Sana, sayang kung hindi ako nakuha kahit isa. Wala namang kakasya sa'yo. Ayun, Although, may minessage kakasya na ko. sa'yo. Ano? Kasi pumayat ka na. Oo Yes. naman. Beauty and wellness. Diba? Diba? Small ka na yata, ma. Malay mo naman yung ibang mga oversize niya doon, magkasya na sa akin. Oo, Kasi mga XS yata yung lola mo. Yung mga jacket niya. Baka yung mga oversize na kasya na sa medium, di ba? Eh, alam mo naman ang ilusyon ni Lloyd. Ano? Ang mabili kay Heart yung panty niya. Wala namang binenta. Pero at least yung malinis ba? Hindi yung may gitli. Sino ba nagbebenta ng panty? Wala naman. Yun yung value. Kaya yun yung binibili. Umasa na nga lang ako dun sa mga bags. Kasi parang feeling ko kung damit, paano magkakasya? Diba? Oo. Ay, nako. Ayan. Minessage ko nga si Artie, sabi ko, I'm so sad, wala ako dyan. Kaso lang din, naisip ko, kung andyan ako, may mabibili kaya akong damit? Oo, diba? Pumayat ka na, kaya na yan. Oo, tama. Oo. Konti pa. Oo. NB kasi yan, na hindi pa. Oo, diba? Ultra slim. Diba? Tsaka Envy Halo lang. Yan. Diba? At ang Envy Endo Laser Lift. Yan. Nandyan lahat. Ayan din, galing dyan si Tamerlane. Ayan, Pet na niya, Diba? oh. At Oo. glowing, Diba? di ba? Diba? Hindi ako makarelate. Di ba? Ayan. Bakit? Lahat kayo nag-lose ng 8 pounds. Ayan, ang importante, ikaw lang nag-gain. Yeah, pero may iba naman. At least nag-gain ako, pero 8 pounds na. Ayan. Ayaw mo nga ng tito, our loss is your gain. Yes! Oo. At least nandyan pa rin sa'yo. Oo. Pero ito naman, Ah. may nakita akong blind item.
Oh, Saan? Galing fashion police pero pinake up ng Reddit. Oh. Sabi. Nako, may Gigi daw, Golden Girl. Na cause of delay daw Sa sa mga production. Tapos daw, yung Gigi, may naging ano pa daw, jowa niya na parang hindi naman daw worthy yung jowa. Oh, tapos Ang daming umuulam kung sino si Gigi. Yan yung hinimatay sa stage. gaga si Gigi Delano. Golden Girl na Golden sinabi Girl? niya. acronym. Diyos ko. Pangalan mismo yung kanya. Kawig mo na si Mrena. Ano naman ha? Tapos, Sino daw si Gigi? sino inuhula nila? Maraming nagsasabi, Captain Bernardo daw at partner daw niya si Mayor Alcala. So, sandali, nagugulan ako. Cause of delay ngayon si Golden Girl Oo. sa mga tapings ba yan? Sa Sa, mga- trabaho? Oo, dyan. Dahil nakafocus kay Mayor, gano'n? Yan. So, hindi Yes. naman siya confirm kung si Catherine nga. Kasi yun ang hula. Hula. Yes. Mahirap hula naman nila. kasi kung si Catherine talaga yan, ang alam ko kasi professional si Catherine. Sa mga shootings, tapings, ganyan. Sa mga commitment niya. Oo. Baka nadadala sa out of the country kasi. Hindi pa nga tayo sure kung si Catherine yan. Oo nga. Yan yung hula ng mga netizen. Netizen. Alam mo naman sa Reddit, ang lulupit din ng mga netizen dyan. Nakakaloka sila pag nanguhula sila, no? Kaya nga, Ibang Diyos ko, klase. minsan nga pag tayo naman dyan, Diyos ko patay. Nako. Puro mga negative yung nababasa natin. Pero naaaliw ako. Ha? Kasi mga English eh. Oo, very social nga yung mga nandoon. Parang nakakaloka lang. Diyos ko. Well, anyway, hindi tayo sure kung si Catherine yung tinutukoy. At hindi rin naman natin I don't think sure so. kung si Catherine nga yun at hindi rin naman totoo yung issue na yun. Diba? At kung si Mayor Alcala nga yung partner Oo, sinasabi din. na parang yun ang dahilan kung bakit nagiging cause of delay si Catherine. Ano ba yung mga ginagawa yung mga project? Meron Di ba? Meron siya kay James Hill. Di ba may Catherine na? Catherine. Oo, ang alam Yung ko serye? Oo, ang alam ko may pelikula rin siyang gagawin eh. Mahirap namang mag-judge tayo dito, Oo, no? Basta ang yes. importante ay I'm sure nakarating na rin yan sa kampo ni Catherine. Baka kung sakali man na sila yung tinutukoy at feeling nila may katotohanan yun, eh siguro mag-ano yan, pipihit si Catherine para pairali ng professionalism. Kung siya man yun. ha? Oo. At I don't think so. Kasi, well nga, sabi nyo nga ma'am, very professional si Catherine talaga. Noon siya, Yeah. may reputasyon siya na na laging on time. Oh, yeah. diba? Correct. Oo. At ito pa isang balita, Mama Don. Ay, ano yan, Nay? At yun na nga mga ka-update. Sabay-sabay po natin i-greet ng happy birthday si Daniel Padilla, si Supremo, kasi nag-birthday siya noong April 26. At ayan nga simple but intimate yung kanyang dinner celebration. Very well attended yung birthday niya. Nandyan ang mami niya, si Miss Carla. At syempre, hindi mawawala si Kyla Estrada. Nandyan naman din siya sa birthday na yan. At marami din sila dyan, well supported ng family members at mga close friends ni Daniel ang kanyang celebration. At 31 years old na si Supremo, kaya namang pwede na kaya sila magpakasal or ready na kaya magsettle si Daniel Padilla at si Kyla Estrada. Basta ang wish ng Showbiz Update sa'yo, more projects sa'yo at more blessings sa'yo kasi napakabait mo at maalagain na kuya sa iyong mga kapatid at very good son sa iyong parents, lalo na kay Carla. And more birthdays to come sa'yo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin ng hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click lang ang subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung ating episode yan, meron kayong komento sa lahat namin, chika. Comment below, click like button. Huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dapat kinlik yan kayong unang-una mananotify na meron kaming latest update. Yes. At pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. And ako, nandyan po nakapost yung ginawa po nating fluff up nung studio ni Nanay Ang Oji. ganda. Oy, thank you po. Ayan, Nakapunta pa sila nun. Very Pinabutan hotel. pa nila. Pagkaka-design mo. Thank you, Oo, Tito. ayan na yung mga gustong Ganda. upahan yan for vlogging, for Yes, tutorial, For commercials Yes. or other production, di ba? Correct. Yes. Andyan po, kontakin nyo lang si Maita Martinez. Ayan Ayan, po sa yes. kanyang Si Facebook, Maita. ha? Hanggang third floor po yan. Oo. Kaya ang dami niyo pong magiging location para dun Correct. sa projects Oo, ninyo. Correct. Oo. At syempre pa, ang Ultra Mega Mamalo. Yes, Yes. Nay! Ito na nga, Diyos ko, ang daming interesadong sumali
sa kanilang pa-contest. Gagamitin ko ngayon ang aking ideal deshe. Ay, Oo, ayan. Siyempre, yung secret code ay nalaman na nila, no? Kasi yun ang gagamitin nila para manalo ng 1,000 pesos worth of ng Ultra Mega Gift Voucher. Wow! Dami mabibili nun. Ay, oo, Diyos ko. Oo, ito yung pinapakilala ng Ultra Mega Supermarket, ang kanilang bagong programa para sa gustong magsimula ng tindahan. Yes. Yung ang Kanegosyo Card. Wow! Yan ang Kanegosyo Card. Kapag nag-apply ka ng Kanegosyo Card, gagabayan kanila sa pagsisimula ng sarili nyong tindahan sa halagang 25,000 pesos na. Maaari ka nang magsimula agad ng tindahan. Hindi ka na mahihirapang mag-isip ng mga items na mga ibebenta. Bukod pa dito, may makukuha ka pa rin mga additional values gaya ng 2,500 worth ng gift vouchers na pangdagdag puhunan hanggang June 30 lamang po yan. uy! Ha? Meron din mga freebies katulad ng mga garapon, sachet hangers, chichirya clip, until supplies last naman yan. Ibig sabihin, hindi ka na mag-iisa na magsisimula ng negosyo. Oo, meron ka ng katuwang. Sa pagtatayo ng sarili mong tindahan. Ha? At syempre, eto na nga, yung kung gusto nyo manalo ng 1,000 pesos na worth ng Ultra Mega Gift Vouchers, scan nyo lamang po ang QR code na naka-flash sa screen at i-comment po ninyo ang code na KANEGOSYO na. Ayan. Oh. Kasama yan ang inyong pangalan at pinakamalapit na Ultra Mega brand sa inyo. Ayan, example, negosyo na, space, Maria Santos, space, Arayat, Pampanga. Ayun. 10 winners po ang mapipili na mananalo ng 1,000 pesos worth ng gift vouchers. Wow. Kaya, scan nyo na now, no? Oo. Oo, diba? Yeah. Oo. Dali! Oo, syempre. At dali at nagmamadali na si Maring Rose Santos. Yes! Makita tayo. Dahil sabik na sabik niya na tayong makita. Yes, tayo din naman na, Oo. di ba? Lalo na yung mga NCLEX passers dyan na gusto Correct. magtrabaho sa New York. Nako, Correct. mag-apply na po kayo sa White House Cares. Dahil Naman. talagang grabe mag-alaga si Miss Rose Santos. Oo. Ang dami natin mga ka-updates na nanonood na Ay. nag-apply doon na nakaland na rin ng job doon na. Why? Yeah. Just legit po yan. Yes! Dahil si Rose ay matagal ko ng kaibigan, 90s pa yan. Bago napunta ng New York. Yes. Kaya ngayon yan ang kanyang hanap buhay na tumulong sa mga kababayan nating NCLEX passers. Yes. Para maipasok doon at matulungan niyang makapagbagong buhay at yumaman. Totoo. Oo, diba? Lalo na yung mga yung mga kababayan natin nasa other states Ay, na lalo na gustong kung mag-work, kung lumipat ng nasa New US York. na kayo. Oo, di ba? Mas bongga yan, di Mabilis. ba? Mabilis. Tulong lang kayo sa kanya. Oo, Diba? yan ang email niya, ha? At syempre pa, ang mga winning smiles ng lahat. Ay, Yan, oo. Galing yan sa Gorgeous Smile Dental Yes. Clinic ni Doc JC Solis. Doc JC At si Doc Alia Obico. Obico. Yeah. Sarah, hello. Miss Ara, thank you. Yes, oh, dami na nagpapagawa sa kanila ng yung ayan na yung ngipin na Ay, ganyan. oh. Mm. Ayan, parang rabbit. Oh, Diba? Oh, yan kasi Bunny teeth. Bunny teeth. Oo, Oo. diba? Ayan ha. At syempre pa, ang aking panayam naman sa magkapangalan o magtukayong si Kenneth Kabungkal at Kenneth Marcelino. Hindi ba talaga sila magjowa? Bunga, para mag-jowa. Hindi. Tingnan ninyo, yan. Panoorin nyo sa OGDS Inspires para Yan. malaman nyo. And speaking of OGDS Inspires, sa Sabado po ha, Oh. 4:15 p.m. sa TV5 po ay ang panayam naman natin kay Matteo Guidicelli. Ay! 4:15 po yan sa TV5. Yes! Ayan. At syempre pa, Tamerlane. Yes po, mintis ni Tammy at Tammy Mopia po sa Instagram. At shoutout lang po kay Nilo Cruz sa aking hair extension sa aking Ay! Korean Chinese na buhok. Taray! Gustong-gusto nga ni Tita Ian Tolentino yung buhok mo. Diba? Oo, gusto niya. diba? Oo nga, para maganda. Oo, Nilo diba? Cruz! Oo, Ayan yan. ang information ni Nilo Cruz, ibigay ko dyan. Oo, ayan. Yes, ikaw naman, Olivia. Ano ba? Ano to? Inubo niya. Inubo niya. Nalunok yung yawan. Oliver. Parang ayaw mo yung Olivia. YouTube channel ko, Oliver Hollywood Flip by Oliver Carnal. Ayan, oo. Kala ko, Hollywood Flip by Olivia Carnal. Ayan, syempre ang ating pagbati kay Tita Ian Tolentino. Kay Tita Ian, thank you so much! Ayan, maraming salamat sa bonggang chika. At si Tita Mimi. Ang ating mga kasama dyan, si Lani at si Alvin. Sarap Yeah! ng latik na ginawa ni
ni Lani. Hindi naman niya ginawa yun. Binili lang niya yun. Uy, ginawa niya! Nagmasa daw. Oh, nagre-react doon, no? Nagre-react si Lani. Sobrang kasarap Ay, kasi masarap kala yun. mo binili. Masarap Oo. yung cake na ginawa niya, no? Oh, yes. Meron pang pistachio cake, Sweet Escape by Len. Yeah! Ayan, dito rin yan na, si Clipper tsaka si Bless. Para sa mga taga dito lang yan, Nay, sana baka mamay mo nasa Maynila umorder. Taga-LA lang po. Sa mga taga LA, oo. Ayan, syempre pa, yung mga gustong magrenta ng mga costumes, mga gowns, magpatahi, Oo. Oo, huwag niyong kakalimutan. Ang Regine Tolentino Atelier. Yes! Ayan, lahat ng costume, Superman, superhero. Yan, dyan kayo magrenta. Yes. Sundo din sila. Oo, meron. Ay, Kompleto galing. sila, gumagawa rin sila ng gown. May gown ba para kay Tamerlane? Pagbagong tuli siya. Yun, susutin ko siya. Oo, ha? Ayan sa Regine Tolentino Atelier. Ayan, dito si Lani. Lani, alika rito. Ayan, oo, nandiyan Si si Alvin, si Tita Meren, wala ba? Wala. Mga nahihiya, Diyos ko. Oo, ha? Alaki, Ayan, si Lani. Ganda, di ba? Si Alvin natutulog. Oo. At syempre pa, ito pa rin po inyong lingkod, Papa o si Nochi Diaz, na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kayo ng ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every kissing is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ay, teka! Ichika mo na, dali! La 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 Ichika mo na, dali! One more time, girls! La 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 Ichika mo na, dali! Oh, stay tight, no? May request ka? May request ka? Ay, kahit ano request mo! Kahit ano request mo! Isa lang daw ang request. Kahit ano request mo! Request niya. Ayun! Pumasok na. Yung pala. Eh, maluwag na yan si... Uy! Kinigawa naman!